Hello mga mi! Money bouquet tutorial tayo. 25 pieces ang perang nakalagay dito na nagkakahalaga ng 16K. Ang binigay ni Sir sobrang luma na yung pera. Gagawin ko sanang money flower kaso hindi pwede, sobrang luma na. Tapos yung 1K naman bago, bawal naman itong itupi. Gumamit na lang ako ng plastic money. Ang hirap niya ring ilagay sa plastic money mga mi kasi sobrang lambot na. Yung nagpagawa pala nito katrabaho ng asawa ko. Siya na din ang nagdala pagpasok niya. Ibang way naman ng wrapping ang naisip kong gawin dito. Nag-cut lang ako ng styro mga mi 10 by 10 cm. Dahil manipis lang yung styro, dinoble ko na lang. Pagkatapos nilagyan ko na ng sticks yung mga pera. Hindi ko muna binalutan ng karton yung styro mga mi. Nahirapan kasi ako mag-setup ng camera at para makita nyo rin kung paano ko inarrange yung pera. Inuna ko munang nilagay yung tig 1K. Nag-iwan ako ng konting space sa harap para dyan ko ilalagay yung mga satin roses. 3 satin roses ang ilalagay ko dyan mamaya. Kung gusto nyong ilagay artificial flowers, pwede rin naman. Kayo na bahala kung anong mas gusto nyong ilagay dyan sa harapan. Tinanggal ko muna yung 1K, binabaan ko ng konti, sumobra sa taas. Pagkatapos yung sa gilid naman ang nilagyan ko. Tapos napansin ko sumobra naman sa luwag yung sa gitna kaya inalis ko muna, sinikipan ko ng konti. Tapos yung dalawa nilagay ko na lang din dyan para umayos naman yung pagka-heart shape niya. Yan, kahit hindi siya perfect pwede na yan, okay na. Pagkatapos nyan babalutan ko na ng karton. Gumamit ako dyan ng glue gun mga mi. Kahit ganyan lang kakonti yung styro mga mi, pag binalutan mo ng karton at nilagyan ng glue matibay na yan. Magaan lang naman yung mga pera. Sunod naglagay na ako ng satin roses, 3 yung nilagay ko. Tapos naglagay din ako ng 4 na artificial lavender. Kung gusto nyong bumili ng ganito, ilalagay ko na lang sa comment yung link. Mura lang to mga mi, tapos sobrang dami pa. Tapos naglagay din ako ng snow dot gauze. Tatakpan ko lang yung mga sticks para hindi makita. Ang costing ko dito nasa 100 lang. Tapos ang laki na din ng bouquet na to mga mi. Tapos ang nagamit kong wrapper dito ay 10 piraso. Ang dami no? Baka sabihin nyo OA ako sa wrapper. Alam nyo bang 65 pesos lang ang wrapper na to, 20 pieces na. Tapos 9 na piraso ang nagamit ko ng ganitong kulay. Yung 9 na piraso na yon ay pumapatak lang ng mga 30 pesos ganyan. Tapos yung yellow naman ay 9 pesos ang isang piraso, so mga 39 pesos. Then na natin ng 11 pesos para sa shipping para maging 50 pesos. Sobra pa yun mga mi. Nag-order ako, ang shipping fee lang ay 7 pesos. Kaya sinobrahan ko pa yun. So ang nagamit kong wrapper dito, lahat-lahat ay 50 pesos lang. Sobrang laki na ng bouquet mga mi para sa 50 pesos na wrapper, diba? Tapos naalala ko na naman yung nag-comment sa akin. Sayado daw ako masyado sa wrapper. Kaya ko namang magtipid sa wrapper mga mi. Pero kasi binabagay ko din sa mga gawa ko. Tulad nito, malaki siya tapos standalone pa yung bouquet. Ano kayang magiging itsura nito mga mi kung 3 o 4 lang na wrapper ang gagamitin ko, diba? Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong masyadong magtipid sa wrapper mga mi. Lalo na kung malalaking bouquet yung ginagawa nyo. Pwede naman magtipid sa wrapper kung single bouquet lang, yung mabilisang benta lang. Same fold lang pala yan mga mi nung nauna. Pagkatapos ito parehas lang din ng fold. Sunod isang buong wrapper, binawasan ko lang ng 5 inches. Itatabi lang yon, gagamitin natin sa harapan mamaya. Ang taas pala ng carton ko mga mi ay nasa 16 inches. Pag gumagawa ako ng bouquet, mas gusto ko yung standalone mga mi. Para kung sakali ma-display nilang na nakatayo. Kung mapapansin nyo, yung sa gitna ko ng pagka-wrap may space siya. Pero okay lang yan, lalagyan lang yan ng double-sided tape mamaya. Medyo madilim na dyan yung video ko mga mi kasi gabi na nung tinatapos ko yan. Huwag nyo nalang pansinin yung kalat sa gilid mga mi. Pagkatapos binawasan ko lang din tong wrapper na to mga mi. Yung binawas ko na yan gagamitin pa natin sa harapan kaya itabi mo lang. Or kahit may mga scrap pa kayo, huwag nyong itapon, magagamit yan sa mga single bouquet. Ganitong fold naman ang sa kabila mga mi. Ayusin nyo na lang yung paglalagay ng tape mga mi para hindi kumalas yung gawa nyo. Tapos gumamit din ako dito ng yellow wrapper na may silver border. Kumuha ako ng tig 5 inches sa magkabilang dulo mga mi. Ang habol ko kasi dyan yung may silver border. Gagawa tayo ng 4 na ruffles. Alam niyo naman na siguro to, lagi ko naman tong ginagawa sa mga tutorial ko mga mi. Nahihirapan pa rin po ba kayong gumawa ng ganito? Sa katagalan mga mi, masasanay din kayo.
Kung makikita nyo lang yung mga dati kong gawa mga mi, matatawa kayo, ang papangit. Ang pangit ng mga gawa ko dati mga mi. Pero sa katagalan nag-improve din yung mga gawa ko. Dati nanonood din ako ng tutorial. Pero ngayon nakakaisip na ako ng sarili kong mga design. Kung nakaya kong gawin mga mi, syempre kakayanin nyo rin gawin yun. Balik tayo dito sa ginagawa ko. Bale yung 4 na yan mga mi, nilagay ko lang lahat sa harapan. Pagkatapos yung sobra kanina, hahatiin natin sa 2 tapos itutupi natin siya ng ganito. Ilalagay naman natin siya sa gilid. Sunod ganitong tupi naman, ilalagay naman natin dito sa kabilang gilid. Pagkatapos binalutan ko na yung karton. Ito yung natirang cut kanina mga mi, hinati ko sa 2. Tingnan nyo naman mga mi, may butas pa. Kitang-kita pa yung karton. I-fold lang natin ng ganito tapos tatakpan natin. Tapos parehas lang din ng tupi, ilalagay naman natin sa kabila. Yan okay na, natakpan ko na yung butas pero hindi pa tayo tapos. Yung isang buong wrapper mga mi, binawasan ko lang, pinantay ko lang sa taas ng base natin. Tapos yung sobrang cut, itatabi lang, gagamitin natin mamaya. Ganitong fold ang gagawin natin, 4 na piraso mga mi. Ilagay lang ng ganyan sa harapan. Pagkatapos yung 2 natitira, sa gilid naman ilalagay. Ito ulit yung sobrang cut natin kanina. Hinati ko pa siya sa gitna. Parehas lang ng fold pero mas maliit lang to. 6 naman na ganito ang gagawin natin mga mi. Ilalagay na natin sa harapan. Thank you nga pala kay Sir J. Noe. Happy birthday po sa misis nyo. Sana magustuhan niya yung surpresa mo para sa kanya. Pero sigurado naman magugustuhan niya. Kahit hindi man maganda ang pagkabalot, maganda naman ang laman niya. Tapos yung 2 pala sa gilid ko nilagay mga mi, para mas maganda pa siyang tignan. Sa pag-ribbon mga mi, alam nyo naman na siguro. Kung hindi pa, may mabagal akong tutorial, pakihanap na lang po sa videos ko. Hindi ko lang na-videohan dyan kung paano ko idikit yung ribbon mga mi. Ganito naman ang itsura niya sa likod mga mi, malinis naman tignan. Thank you for watching, see you next video.